lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO, galangin niya ang local government of Pasig. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang manonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's video, Mayor Vico Soto, sumabog sa galit, napasugod dahil sa isang pasaway na kapitan. At Isko Moreno, Vico Soto, parehong may political will. Mamaya guys, papakita ko ang parehong video na kung saan ay pareho sila ng pagpalakad ng gobyerno. Kasi baka namimiss nyo na guys yung mga politiko na talagang anson na lumalabas sa kalsada. Pinapakita kung paano sila magpatakbo ng gobyerno ng tama at talagang sinasaway yung mga pasaway na tao. So, ayan guys, unahin muna natin si Vico Soto. Si Vico Soto guys, napasugod sa isang barangay de La Paz sa Pasig kasi taga Pasig yun si Vico. So, dahil yan sa mga enforcer sa traffic. Kasi guys, hindi nakakaalam dito sa Metro Manila, isa sa mga pinaka-problema ng Metro Manila ay ang traffic sa dami ng sasakyan. Kaya yung mga sasakyan, nakita mo, nagkalat kung saan sa kanto. So, matagal ng problema yan, hanggang ngayon problema pa yun. So, yun, nagkataon kasi na magki-clearing sila. Kasi mayroong operation dito sa Metro Manila na clearing, nililinis na yung kalsada, tinatanggal yung mga nakaharang sa daan para pampaluwag din ng traffic at saka yung tao may madaanan din. So, may napasugod siya sa isang barangay de La Paz, sa isang kapitan. Dahil nga pasaway daw siya. Dahil gusto niya kung makiklearing yung mga traffic enforcer ng Pasig enforcer, magpapaalam muna sa kanila. Para siguro para matimbrihan yung mga kakilala kasi ganoon yung case, diba? So ngayon, ayaw ni Vico Soto yan kasi pagka national, local, yung city lang nagpatupad, dapat diretso na yon at sumusuporta na lang yung mga barangay kung saan yung policy pinapatupad. Kasi para sa bayan naman yan guys. So tama rin naman si Vico Soto. Kaya napasugod siya, pinuntahan niya. Ayun. So panoorin muna natin guys yung video para kayo mismo mapanood nyo kung paano na may tapang, may political will itong si Vico Soto kung paano magpatakbo ng gobyerno na kailangan natin mga taong bayan ng ganitong leader. Diba? So mamaya si Isko, si Vico muna guys. So ito na. Pasok! Vico. Respeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO, galangin niya ang local government of Pasig. Nag-init ang ulo at naggalit si Mayor Vico Soto matapos makarating sa kanya ang report ng ginawa ng bagong halal na kapitan ng Barangay de La Paz. Sinabi umano ni Chairman-elect Acaw Romualdez na kailangan muna siyang timbrehan ng TPMO o ng Traffic and Parking Management Office sa operasyon na gagawin sa kanilang barangay at sinugod pa umano nito ang mga enforcer. Diin ni Mayor, hindi uubra ang walang respeto sa mga kawani ng gobyerno at sa lokal na pamahalaan. May kapitan, nandito tayo sa Barangay de La Paz. Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Acaw, ganyan na kaagad yung ginagawa. Biro mo nagsabi sa TPMO natin, sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de La Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya, kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman na mukha niyan, first day pa lang, ganyan na. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos, binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO, galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan. Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat.
sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ayaw. O di okay lang, karapatan niya yun. Nasa loob siya ng batas. Pero pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na kinikilala ng batas na may otoridad na manghuli at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin niyo mga kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilan hundred? 600? More than 600 traffic enforcers sa buong ng Pasig. Magtanong po kayo kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si ganto, pakawalan si ganto, kahit isang beses. Tanongin niyo, isa-isahin niyo yung 600 plus enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sasabihin, dapat hindi hulihin yan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng opisyalis yan? Anong klaseng leader yan? Aling baby, pwede pong makihugas ng kamay? Kahawak kasi ako ng putik eh. Huwag na magpanggap pa na makalibre. May birthday blowout naman si Jollibee. Order Jollibee sa Grab app. And be surprised with freebies. Blowout ang Jollibee. Order na. Ang leader dapat siyang unang sumusunod sa batas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli kung walang permiso niya? Anong klase yan? Sinugod pa. Sinugod pa kayo? Pinuntahan po kami rin. Basta kayo, sagot ko kayo kasi tama ginagawa niyo. Sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa. Ako marami akong naririnig, marami akong nababalitaan. Kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin. Wala kayong narinig. Hindi ko siya siniraan. Wala akong sinabi. Dun sa mga nababalitaan ko, dun sa naririnig ko, mga abuse of authority, mga botante galing sa Rizal, wala, hindi. Kasi wala naman akong ebidensya. Pero ito, sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa, ay hindi ako papayag ng ganyan. Unang araw pa lang niya, gumagawa na siya ng problema. Nakakahiya naman sa mga taga-Barangay de la Paz. Tayo ginagawa lang natin kung anong tingin natin ng tama, nasa loob tayo ng batas. Huwag ganyan. So yun guys, napanood nyo, di ba? Sabi nila dati na itong si Vico Soto, lalamya daw. Pero ngayon, lumabas ang tapang guys. Lumabas ang bangis niya. Di ba? Kaya nga nakikita natin, lumalabas siya, talagang pinupunta niya yung mga pasaway na barangay official pa naman. Guys, isang araw pa nga lang, sabi niya, di ba? Pasaway na, kumbaga, problema na ng gobyerno. Kaya nga naupo dyan para tumulong sa gobyerno. Tapos itong kapitan na to, nagiging pasaway pa. Kasi sa una pa lang, di ba? Siguro ito, baka ito ayaw kay Vico, di ba? Baka tao ito dati pa ni Eusebio, na dating mayor, na pinataob ni Vico Soto. So yung mga ganitong leader guys, ang kailangan natin sa ating bayan. So ngayon guys, yan kasi, yan ang update ngayon na kumbaga, yan ang nangyayari ngayon. So mag-throwback tayo guys. Mag-throwback naman tayo kay Isko kung paano na lumalabas din ng kalsada. Pinapatupad niya kung ano ang tama. Ganito rin ang case niya, parang enforcer din. Ito naman guys, nangotong. So ibig sabihin nangotong, nangikil. Imbis na nahuli sa traffic, imbis na sa traffic violation guys, imbis na tiketan siya, nagpapalagay. Kaya kotong ang tawag dyan. So nakita sa CCTV, tapos inireklamo. Yun, kinabukasan, si Yorme, pinatawag lahat ng enforcer. Ang sabi niya, pag hindi nyo tinuro o nilabas yung pasaway na enforcer, lahat kayo tanggal. Sabi niya, lahat kayo tatanggalin mo, sabi niya. So, ano nangyari? Narito guys, throwback muna tayo 4 years ago nung Mayor si Isko kung paano siya, di ba, magpatupad ng batas, kung paano siya lumabas para masiguro niya na nagagawa ng tama at sumusunod mismong traffic enforcer ng Maynila o kawani ng gobyerno ang tumutupad sa kanilang tungkulin. Right? Pasok, Yorme. Posibleng masibak sa pwesto ang ilang traffic enforcer sa Maynila dahil sa umano'y nangotong nilang kasamahan.
Mula sa Maynila, nasa telepono si April Senedosa para sa detalye ng balita. Go ahead, April. Yes, magandang hapon sa iyo, Flor. Nanganganib ng matanggal sa pwesto ang lahat ng enforcers ng Manila Traffic Parking Bureau, MCPB. Ito'y matapos balaan ni Manila Mayor Isko Moreno kaninang umaga na sisibakin sila lahat kung hindi nila ituturo ang umano'y nangotong na enforcer na nakita sa CCTV footage. Ipinakita ng netizen na si Maribeth Pabor ang CCTV footage ng umano'y pangungutong ng MPTB enforcer sa isang motorista. Kita sa video na nagbibilang ng pera ang kasamahan ng motorista para ibigay sa naturang enforcer. Samantala, binisita naman ni Japanese Ambassador Koji Haneda si Mayor Isko sa Manila City Hall. Natuwa si Haneda sa dami ng nagawa ng alkalde sa kanyang lungsod sa loob ng maikling panahon pa lamang. Sinabi rin ni Haneda na ipopromote nito ang historical trail ng Intramuros sa Maynila dahil may Japanese footprint ito. Aniya, ang lugar ay itinuturing niyang magnet para sa mga turista mula sa Japan. Kaya naman inimbitahan ng Japanese envoy si Mayor Isko na bumisita sa Tokyo, Yokohama. Samantala, Flor, kapapasok lang na balita ang kinilala ang nangotong na enforcer na si Ricardo Gali. Kinumpiska ni Mayor Isko ang kanyang ID card at gayon din ang vest ng MPPB enforcer. At ang nangyari ang umano'y insidente ng pangungotong sa Santa Cruz sa Maynila. Sinabi ni Isko na hindi na siya magiging parte ng MPPB at makakasuhan na siya ng mga karampatang kaso. Yan muna ang latest. Balik sa iyo. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talaga namang pag si Yorme ang nagpatakbo talaga, iba, di ba? Iba. Ito yung mga namimiss natin na lumalabas talaga sa kalsada, guys. Na pagka mali talaga. Pag tama, tama. Kahit kawani ka pa ng gobyerno, wala silang sinasanto. Di ba? So, ito talaga yung mga dapat pamarisan ng mga ibang politiko. Kasi sa ngayon, wala na tayong nakikitang ganyan, guys. Di ba? Nakita nyo si Yorme, di ba? Nasa Itbulaga, nagpapatawan na lang, tumutulong. Pero, pagdating sa gobyerno, iba siya. Kaya tayo, ngayon pa lang, sana nga tumakbo sa 2025 na senador at ikakampanya natin. So, ito pa guys, baka nabitin pa kayo isa pa. Dito naman, ganun din, traffic enforcer. Tapos may binalaan pa isang hepe ng PNP dahil nagpapasaway din, pinapayagan yung hindi dapat papag-parking dyan. Kaya, winarningan din niya. So, ito guys, panoorin nyo muli ang throwback natin 4 years ago sa ating Yorme Isko Moreno. Pasok, Yorme! Huli sa aktong nag-aaregluhan sa loob ng bus ang driver na ito at ang isang tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. Walang lisensya ang driver at iligal na nagte-terminal ang bus sa may Loton area. Palusot ng enforcer, gusto lang niya itong tulungan. Ito, nakikipag-usap. Humingi raw ng tulong yung driver. Anong arigluhan dito? Wala po. Dahil lang sabi ko, doon na lang po siya pumunta ng sila. Pero hindi kumbinsido si Mayor Isko Moreno. Patulonggisin mo pa ako. Hindi rin nakaligtas ang 8 sasakyan na iligal na nakaparada sa lugar. Kaya't pinatawag ni Mayor Isko ang hepe ng kalapit na presinto. Sir, ibakain naman ito. Hindi, ano ito? Sir, pinatanggal ko ito. Kaya nga kanina, sir, sabi ko sa mga tao, tanggalin ito. Sinamantala naman ito ng nahuling bus driver na patalilis na tumakas. Maang-maanga naman ang enforcer. Saan yung bus? Ano? Anong titikita mo? Kanina ka pa nga nasa loob eh. Ang resulta, tanggal agad ito sa pwesto. O, pahinga ka na. Huwag mo na itin ito. Pahinga na yan. Panangitip mo. Ayaw niyang magtino, ha? Kunin niyo yung ticket niya. Pina-impound naman at pinabaklas ang mga plaka ng mga sasakyang iligal na nakaparada. Warning ang inabot ng hepe. Last warning mo na to. Ito, park. Hindi parking. Last na to, di matera. Pina-impound din ang bus at nakatikim ng sermon ang pasaway na driver nito. Saan kayo nakakita? Arigluhan ng lisensya sa loob ng bus. Ang lisensya mo nasa City Hall.
Tapos sasabihin nyo, nag-uusap lang kayo. Ano ako, tulongges? Roderick Mendoza, UNTV News and So yun guys, napanood nyo, di ba? Yan ang mga nakakamiss, di ba, sa kalsada. Yung nakakamiss na mayor. Itong si Isko, kagaya ni Vico. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Ito ba yung mga kailangan talaga natin? O balik tayo dun sa mga dating may mga edad na, pag naglabas ng statement, di mo naman nakikita missing in the action pag may mga problemang nangyayari sa ating bansa, di ba? Hindi naman natin sinasabi na porket may edad na wala nang magagawa. Hindi. Nung sinasabi natin na politiko, isang leader na pwedeng tingalain, pero mas maganda kung bata, di ba? Talagang kaya pa yung mga ganyang physical na activity, yung pagbabantay sa labas, di ba? Kung napapatubad ba ng tama ang gobyerno, di ba? Ang kanilang palakad, nagagampanan ba ng mabuti? Okay lang naman kung may edad, maraming alam sa politiko, pero kailangan nakikita rin natin na lumalabas o na gumagawa ng aksyon talagang makabayan para sa bayan, hindi pang sariling interest. So kasi ngayon nakita natin, di ba, yung away ng unit team guys, di ba? Tambaluslos, Sara, mga ganun. Ang pinag-aawayan nila guys, pera confidential fund, di ba? Pangalawa lang, pinag-aawayan nila personal na interest. Bakit personal na interest? Yung pagtakbo sa 2028 ang kanilang pinag-uusapan na napakalayo pa. Diba? Bangayan dito, bangayan dito. So, mga kababayan natin, ang napapabayaan, ambis na yung mga pag-aaway na yan, puro trabaho na lang ng trabaho, nakikinabang pang kababayan. Kaya mag-ingat kayo guys sa mga ganyan, di ba? Yung mga trapo o traditional na politiko na puro statement lang. Puro kunwari makabayan, mahal nila yung masang Pilipino, pero pag nakaupo na sila, wala na, hindi mo na rin makita, guys. Hindi mo alam kung ano na pinaggagawa. Kaya dito na tayo siya, nakikita natin, mga bata pa, may leadership talaga, di ba? Nakakalabas, nagagawa ng tama yung kanilang trabaho, nakaka-inspire pa, lalo sa mga kabataan. Kung nakikita mo yung mayor mo na ganito, di ba? Gobernador mo, mga congressman, senador, presidente, sana mga ganyan ang nakikita natin para talagang na-inspire tayo na bumuto pa ng mga ganitong tao. Kaya ngayon pa lang guys, hindi na ako naiyak, kinakampanya ko na. Sana kung tumakbo rin si Vico Soto tsaka si Isko, sabay sila pa, manalo para madagdagan naman, magkaroon naman tayo sa Senado ng mga ganitong leader na lumalabas talaga sa pakanan ng tao, hindi sa personal na interest. Alright guys, hanggang dito lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.